with our random drug testing of our agents. Second, I disallowed the perceived malpractice of providing or paying. Yung sinasabi niyo po, random testing, gaano kadalas yung random testing? For us at NHQ, that's twice a year, ma'am. Twice a year, sir. Because again, due to budgetary constraints, that we are also prevented from doing so many tests. Twice Because- a year? yes, Sa sir. mga field agents? All of us, sir. Yes, sir. Sa lahat? Yes, sir. Siguro, kadalasan niyo pa po siguro sa yung mga nasa field. Much as we would like to do it, sir, we are also constrained by our budget to do these tests. But we will consider that, sir, in our budget proposal. Bakit po kulang kayo sa budget tungkol dun sa random testing? Not really, sir. But, Napaka-importante po para sa akin na yung ating mga PDEA agents na naikalat nyo sa iba't ibang lugar, na planta nyo po deep undercover sa mga places na sa tingin nyo marami ng droga, bago ma-infiltrate siya ng mga PDEA agents natin, dapat malinis sila. Ayoko naman din after a couple of months or 3 months, sila na mismo pala na-impluwensya na ng mga taong minamanmanan nila. Sila pala ay nagsasyabu na dahil napilitan sila to do so, dahil para hindi yung cover nila, hindi ma-expose some of them. Napapanood natin sa sine lang po ito para masiguro na yung cover nila ay hindi ma-expose. Sila mismo napipilitan na magsyabu. So dapat pag ganon, yung mga taong yon, mga agents natin yon, i-pull out na at hindi na pagsisilbihin pa, wag na ipagpatuloy na magsilbi pa rin sa PDEA. yes, Mr. Chairman. May mga ganun ka-insidente, sir? Yes, it happens, and for us, sir, if you fail the drug test, you are immediately dismissed from. So nangyayari po yun? Yes, Your Honor. Okay. So, pag nangyari yon sa ibang sabi nyo, nangyari sa inyo noon, anong ginagawa nyo sa PDEA agents? Pinupull out nyo and then after that, nirehabilitate nyo? Or sinisibak nyo na lang? As practice, I ask my finance officer to answer the Yes, question. Sir, as defined in the, good morning, sir. As defined in the executive order issued, the said PCSO fund intended for the anti-illegal drug operations of the agency. So it is purely utilized only, sir, for anti-illegal drug operations. Anti-illegal drugs operations. Yes po, sir. Okay. So that entails po yung mga gagamitin, surveillance equipment, among others. So not for the consumables and other purposes. So these funds are given to PDEA way back at the time of the former President Gloria Macapagal Arroyo, sir. And we utilize them since then. And the balance as of today is, as you mentioned, sir, is 296 million, sir. So we requested that, sir, since first quarter of this year. However, there is difficulty. And just last week, sir, we received a memo from the Bureau of Treasury that the said fund is now ready for utilization by PDEA. Now, meron akong recently na expose na kalokohan sa LTO, yung breathalyzer. Kasi breathalyzer device, alam niyo po yun, ano? Because we have the Anti-Drunk and Drug Driving Act, RA 10586. Yun sa anti-drunk, yun na po yung breathalyzer. Ngayon dun sa anti-drug, well, walang kakayahan na yung breathalyzer, wala nang kakayahan yung ibang agency ng gobyerno maliban po sa PDEA. So kayo ba meron na ambag dito sa batas na ito para masiguro yung mga nagmamaneho ng nakadroga ay maharang natin at makasuhan nitong RA 10586?
Yes, Your Honor. We have an O-plan we call the O-plan Harabas, and on peak seasons, for example, on peak seasons of major travel of Filipinos, for example, during the Holy Week, Christmas vacation, just for example, sir, we coordinate with the LTO, MMDA, and all the other government agencies that we conduct drug testing of the drivers. However, it's not the breathalyzer that we use, it's also the urine. Please, alisin na po yung breathalyzer kasi yun para sa alcohol. Yes, sir. Yung It's- para sa drug. Ano klaseng pagtitest yung ginagawa nyo? Maganda yun, sabi nyo, especially pag mga holidays, mga long weekends. So, inaharang nyo po, ano po, sino to? Mga private vehicles, public vehicles, so gumagawa kayo ng random drug testing. How do you do it? How do you conduct it, sir? We go to the bus terminal, sir, in coordination with the other government agencies involved dun sa... Bus terminals, Yes, sir. kasama po kayo. Ang alam ko po, LTO ang pupunta doon. So, No, kasama with kayo. LTO, yes, sir. So, Yes. ano po, sinasabi niyo sa driver, umihi ka muna sa... Random, yes, sir. We randomly drug test the driver. How often do you do that, sir? Oh, yes, sir. For example, it's one time only, sir, when we go to the terminal. But we One get time? Yes, sir. One time, big time. Hindi dapat, sir, dapat often. Wag lang po one time. We will consider that, sir, again. Yes, you Yes, should consider that, sir. How about dun sa mga nakakotse na siyempre pupunta dyan sa mga diskuhan, pupunta dyan sa mga gimikan, hindi lang nakainom, high na sa drugs at nagkukos ng accident, marami na mamatay. So dapat hindi lamang during holidays, long weekends at pupunta kayo sa mga bus terminals, dapat meron din doon sa mga taong sa tingin nyo ay bangag sa droga, pasuray-suray na yan, dapat meron kayong coordination sa ating PNP. Pag may napara dyan na lasing, hindi lamang gagawa natin ng breathalyzer test, kundi dapat yung meron kayong random or drug test para masiguro na hindi lang siya lasing pala, siya ay nakadrug, so na-apply yung anti-drug, drunk and drug driving act natin against this, whoever these violators are. Your Honor, we tried to explore on that possibility of doing drug tests. However, according to my lawyer, to our lawyer who is with us, ang sinasabi niya, sir, we can only do the drug test after a drug offense has been committed. Yun, sir, yung limitation, sir, po natin dyan. So, like for example, So it's sa so pag merong drug offense, so yes, sir, yung drug test. No, okay. this is to differentiate yung Oplan Harabas, sir, natin. Yung Oplan Harabas, So sinasabi ko sa maganda po yung Oplan Harabas, ha? Maganda yan. Pero wag lang po kayo mag-concentrate dun sa public transport, dapat dun sa private. Kasi itong mga nagda-drive, mga private vehicles, gumagamit, hindi naman lahat, gumagamit sila ng droga. Meron sa kanila na high sa drugs at nagda-drive, hindi nga sila nakainom pero high sila sa drugs. So kapag naharang yon ng ating mga traffic enforcement, paano ho nagpa-participate ang PDEA doon para doon sa RA 10586 na ma-implement? Your Honor, as I have said earlier, dapat, sir, merong drug offense yung driver para makakonduct ng drug test. Okay. Halimbawa, sir, nabangga yung pong naka-aksidente, yung isang motorista. And then, sinubukan sa breathalyzer. Alam na parang wala sa sarili. Marami ito sa TikTok, nakikita na sa mga social media. Hindi naman amoy alak. Pero medyo iba na yung mga sinasagot, incoherent at wala na sa tama o wala na sa hulog, ika nga yung mga pinagsabi niya. So maybe siya ay naka-drugs. So saan papasok ditong PDEA para ma-implement itong RA 10586? Your Honor, can I ask our lawyer to help me Ako reply? na lang, tuturuan ko po kayo. Dapat Yes, sir. meron kayong coordination sa PNP. Pag may mga ganong insidente, the PNP will call you, PDEA, meron dito, mukhang sa suspetsya namin, bangag sa droga to, hindi naman siya lasing, pero kung anong pinagsasabi, high to sa drugs. So darating yung PDEA at PDEA ang gagawa ng drug testing. How's that? Dapat magkaroon kayo ng MOA sa PNP tungkol dyan. Especially sa mga traffic bureau ng PNP. Again, sir, I will Again, ask. budget constraints na naman. No, sir, no. What I would like to explain, sir, is that
According to my lawyer, of which later on I will ask to help me answer, sir, is that there has to be a drug offense before we can conduct a drug test, unless he volunteers to do the drug test. That's what I understand, sir. He volunteers. If I may, Mr. Chair, Your Honor, good morning, everyone. Based on the Section 38 of RA 9165, any person who was apprehended for violation of the RA 9165 can be subjected to drug testing. Now, other offenses, for example, the violation of the traffic rules, we cannot conduct a drug testing because that is not one of the provisions stated in the anti-drunk law. Although we can make a proposal with the LTFRB or LTO probably to include that so that we can have a legal basis in conducting a drug testing. Then you should have done that long time ago, sir. Then I want you to do that now. Coordinate with LTO na para ma-include yan. Kasi Yes, Your again, marami namang insidente, napabalitaan natin to, nakadisgrasya, nakabangga, nakapatay, nakakotse, pagkatapos din nila sa presinto. Pagdating sa presinto, hindi naman siya amoy alak. O, sabihin na natin, ginamitan siya ng breathalyzer at negative siya. So, ibig sabihin, bangag siya sa droga kasi kung ano nang pinagsasabi niya, parang out of this world. So, who would conduct the drug testing? Wala namang kakayahan ng ating PNP dyan. So, it should be PDEA. That's what I'm telling you a while ago is may coordination ka sa PNP para PNP, pag may mga ganun insidente, you tell us and we will be there. Di ba? In a minute or two. Noted, Mr. Chair. Noted, Your Honor. Okay. We will do that. Senator Tulfo, if I may. Attorney, I think Mr. Chair. nasa anti-drunk and drug driving law yan. Nakapag-involve sa traffic accident yung isang driver, automatic yan, pinapadrag test ng PNP. So, hindi naman talaga, wala mang problema rin sa PNP dahil mayroon mas sila sarili ring crime lab, di ba? Automatic yan, dinadala sa crime lab yan, basta involved sa bangga. So, hindi na kaano kayong problema dyan. Kasi We will automatic yan nila. Thank you. We will coordinate with the LTFRB and LTO on that matter. Thank you, thank you. At saka yung, sabi mo kayo na apprehensive kayo na mag-conduct ng drug test doon sa mga driver dahil nga wala siyang predicate offense, di ba? Na pwede siyang ikanda ng drug test. Nakalagay rin doon sa anti-drunk and drug driving law na random pwede. So, basta public utility, hindi yung private. So, yan yung nakuha natin na Your Honor, Senator Tulfo, may diferensya, no? May problema. Yung may problema kasi You have ang to amend that. ang random lang na pwedeng ikakandak yung mga public utility vehicle, yung private hindi na kasama doon sa batas. Pero halimbawa, in the case na nagkaroon ng aksidente, Mandatory yun. In the part of the PNP, pag nag-aksidente, talagang dinadrag test nila yan. okay, pero may mga police station na wala silang drug testing kit. Accessible naman sa kanila yung region, yung crime laboratory ng PNP. Pero ang Papadala. nababalita ko kasi, Chief, Senator Bato, may mga insidente na nagbibiro pa nga eh. Meron yung nakalimutan ko na yung ginagamit na meme nitong isang tao na hindi naman siya lasing. Nagsalita siya at ang suspetsa ay high siya sa drugs. Hindi siya dinrug testing. Kinulong lang siya. Ano yun? Test. Traffic investigator ng police station mukhang kulang doon. May weakness doon sa police. Bakit hindi niya pinapadrag test? Dapat siguro yung Oo. PDEA at saka yung PNP magkaroon ng MOA na ito-train din yung ating mga police. Ito nga kasi mga traffic, yung mga police at traffic, naka-focus lang kanilang training sa traffic violation. Wala silang alam tungkol sa drugs. So dito papasok ngayon yung PDEA para tulungan siguro sila, i-train sila kung paano mag-spot ng isang tao na probably he or she is high on drugs. So dito kayo tutulong. So pwede kayong gumawa ng coordination with the PNP. Yes, Your Honor. pertaining Yes, to Your that. Is that okay? Apo. Your Honor, if I may add something, Your Honor. Since galing din po ako sa kapulisan, meron po tayong example sa Operation Bakal, di po ba? Sa Operation Bakal, we enter the
the night spot, yung beer house, i-announce, di ba? Tapos kakapkapan po natin sila, di ba? So I was thinking of doing this. Pero this time, ano naman, random drug testing. Pero I was advised by our lawyer na hindi po pwede. So yun sir yung, Kung Operation Bakal, leave it to the police. Hindi po pwede yes. I'm just pang following the, Sa pulis pa siya noon. yeah, I'm just trying to apply that as far as drugs is concerned, sir. Pero yun nga, ang sabi niya, hindi pwede. Okay. Dapat there must be offense. Last week, during one of my hearings, public services, na brought up yung issue tungkol sa mga Chinese vessels na gumagawa ng dredging dito sa Pilipinas, especially Manila Bay and Zambales. Darating sila, isa, dalawa, tatlo, every month. Now, ang sinasabi ng Customs, Immigration and Quarantine, ini-inspect yung barko, pero hindi in-inspect yung maleta. At pagkatapos, tinitingnan na yung manifest, pinapapila yung mga crew, and then ibabangga yun sa number of crew and the number of passports and then sa number of nakalagay sa manifest. Pag yan ang itumugma, aalis na sila without checking the maletas, the luggage of this crew. At wala hong naghalog-hog doon sa buong barko na baka meron ng droga doon sa barkong yon. Meron na droga, sinabi ko nga doon, Mr. Chair, so sa customs so hindi nyo ini-inspect, wala po. So kung meron 20 na crew at may 20 maleta, may 20 siya bukayang ipasok sa Pilipinas. That could be a reality. And the customs officer, yes, said, possible kasi wala naman daw silang kakayahan to do so. So kayo sa PDEA maybe coordinate with CIQ, these agencies, na para kasama kayo sa pag-akyat sa barko nitong mga dredging vessels from China and then bring K9 with you kasi wala silang dalang K9 Mata lang ang ginagamit nila, mag-ikot-ikot sa barko. Bring K9 kasi sanay kayo dyan at meron ata kayo mga K9 na ang expertista ng K9 na yun ay to sniff drugs, di ba? So dalhin nyo yun sa pag-akyat sa barko. Can you do that every day, every time? Bago dumating sa Pilipinas, doon pa lang sa laot, sa salubungin, kasi hindi naman nag-angkla sa pier, Mr. Chair, doon sa laot. So pupunta yung PDEA kasamang CIQ and then may dalang K9 mag-inspeksyon. Right now, it's not being done. So gusto ko na mangyari po yun. Can you do that? We will sir? make the necessary coordinations with the agencies involved. Pero sa ngayon po, di ba, wala kayong ginagawang ganon? We are not doing that kind of operation, Your Honor, but we have our seaport interdiction units. We have airport interdiction, seaport, and land transport interdiction units. Dun sir sa seaport po, we do board vessels in cooperating with the Coast Guard. Ginagawa niyo na po Yes, ganyan? we do, but not all, So- sir. Okay, so not all. Not all. Dapat all. Yes. Sana all. Yes. It's, Kasi kung there's a little selective bit of- lang po kayo, especially po yung mga galing China. Galing dun sa mga lugar na pinaghinalaan na maraming droga na naging pag nakakahuli kayo, nasasabi na galing sa bansang itong droga na ito, bantayan nyo yung barko na papasok, yung flagship ng barko na papasok dito dahil most likely baka may mga droga na yan. So meron kayong budget na 4.35 million PDEA Narcotics Detection Dog Breeding. Ito na po yung sinasabi mo, nag-check kayo kasamang K9 sa mga barko na pumapasok pero not all. yes, Your Honor. So ilan pong K9 meron kayo? Right now, Your Honor, we have a little less than 200. My chief of K9 is here with me, Your Honor. Can he help me answer? Yes, sir. Please, sir. K9, Good afternoon. Good Right. afternoon, sir. you have the Mr. Chair. floor. Currently, we have 156 narcotics detection dogs deployed Mhm. nationwide, sir. 156. Yes, sir. Saan po nagagamit yung 156? Paano po yung distribution po noon? Per region po, sir, Okay. Your Honor. So pagdating, let's say NCR, ilan po? 16 po, sir. 16. Uh, Paano ginagamit po yung 16? Paano po kinalat yung 16? meron po, sir, sa airport, international airport. Meron sa Port of Manila. Meron po sa NAIA Terminal Cargo. Port Meron of po sa- Manila, MICP po meron? Yes po. Okay. MICP po. Okay, concentrate tayo sa custom. So sabi nyo meron po doon sa customs.
MIP. So ano pong ginagawa ng K9 doon sa customs? How is it being utilized? Yung K9 nyo na nakatoka dapat sa MIP at saka sa POM, Port of Manila and then Manila International Port. Nag-i-sniff po sila, random inspection po ng containers. Random. Yes po. How And often? How often, sir? daily po. Daily. Daily po, Your Honor. And then pagka red flag, nag-indicate yung aso, bigla, nagwa 100% inspection po yung containers. Ilan na po ang nahuli, naharang ng mga kargamento na may drugs as a result of the K9 having sniffed that the cargamento has drugs in it? Ilan na po? Can you give me a record of that? Na napakinabangan po yung K9 kaya may naharang na kargamento bago pa man lumabas ng customs. Kasi ang balita ko po, kapag meron ng kargamento na naharang sa labas, doon palang papakinabangan yung K9. Maraming mga droga na nakalabas ng airport, nakalusot sa, maraming mga droga na nakalabas ng pier na nakalusot. In fact, meron pa nga yung yung tonelada, yung magnetic lifter na yung involved yung certain taguba. Bakit nakalusot yun? Kung sabi nyo, nandyan yung inyong K9 sa MIP at saka POM na nag-sniff ng drugs, bakit yun nakalusot? During that, may I speak, Your Honor, sir? Yes, sir. During that time po, sir, hindi pa po nakaka-deploy ang PIDEA sa Bureau of Customs Port, sir. During that time, bakit po? Lately lang po, nung panahon po ni Commissioner Si Commissioner yung dating, siguro, dating PDRM. Guerrero po. Si Guerrero, Apo. Army. So sa ngayon po, meron ng mga PDEA, K9 from PDEA ang naka-station. Dapat po it should be permanent, hindi po random. They should be there permanent. So lahat ng mga kargamento na lalabas, baka pwedeng amuyin. Especially, ganito po, turuan ko kayo, sir, ha? Bibigyan kayo ngayon ng manifesto ng kargamento. Okay, kung tama ang pagka-describe ko, is it called, yung documents kung saan nanggaling yung shipment. Now, kung questionable galing shipment, say from Burma, from China, yung tinatawag na hotspot for drugs distribution. Okay. Inaamoy ng PDEA yung pong kargamento yun. Each container that came from that country na plinag down ng ating gobyerno na hotspot pagdating sa drugs at meron kayong hawak na dokumento with the coordination from the Bureau of Customs, inaamoy yung mga container na yun from those countries. Are you now doing it or not? You still not doing it at gagawin pa lamang, sir? We are still doing it, You- Your Honor. Ginagawa niyo na po yan. Yes po. Bureau of Customs po ang nagde-determine kung aling containers ang i-snip Nope. ng aso po. No, Bureau of Customs. So you let Bureau of Customs decide. Maraming corruption sa Bureau of Customs. Kung sasabihin ng Bureau of Customs, ito ang paamoy mo, malinis to. Pero ito, wag mo na amuyin kasi may drugs to. Do not let the Bureau of Customs people dictate upon you kung ano yung mga amuyin at hindi ng K9 ninyo. Dapat kayo magde-decide niyan based on the documents that you get from them at kayo pag-aaralan ninyo, train kayo para ma-spot na ito mukhang delikado to, mukhang sabit itong kargamentong ito, kailangan amuyin ng K9 namin. Yun ang gusto kong gawin nyo. Sir. Yes, Your Honor, we will coordinate with the Bureau of Customs. That is the Port Interdiction Unit teams that we have, sir. Yung Kasi system. sir, Correct, sir, natawa kami ni Senator Bato. Sabi niya, you let Yes. the customs decide kung ano yung amuyin at anong hindi. Kung pinaamoy sa inyo ng Bureau of Customs, lahat ng mga malinis sa kargamento, yun lang amoy ng aso nyo. Lusot yung mga may sabit ng mga kargamento. So dapat, do not let the customs people decide kung ano yung mga papaamoy sa inyo. Dapat kaya magde-decide based dun sa dokumentong isasubmit sa inyo ng Bureau of Customs
at babasahin nyo at pag-aaralan yung dokumento nyo na, uy, mukhang ito, mukhang delikado to, mukhang sabi to then kayo magsasabi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs, nakita namin sa record, sa listahan, itong karating na dokumento galing China to, mukhang hindi ata magandang pagka-declare dito at kung ano nang pinagsasabi. Para sa amin, red flag to, amuyin ng K9 namin. Ganun ang gusto ko mangyari. Your Honor, ganun naman po talaga yung nangyayari kapag suspicious yung container. For example, yung nagparating is naka-red flag, yun kaagad sir ang ginagawa din. Kayo po magde-decide, hindi po yung Bureau of Customs. Kasi Hindi, sabi sir, nung kasama nyo kanina, yung customs lang nagde-decide kung ano yung papaamoy ng makina nyo at ano yung hindi. Sir, honestly, we will admit to you that we are in a custom zone kapag nandun kami. So, siyempre, as a courtesy and as a respect to the authorities ng customs, we No. coordinate with them. Nope, nope. Then all you need to do, yung Bureau of Customs under sa DOF. Diba? Then coordinate with the DOF Secretary. Yung PDEA chief ninyo, coordinate, gumawa ng MOA sa DOF. As simple as that. Wala nang respect. If we're talking about para matigil yung illegal na droga, pagpasok sa ating bansa na nasubok na natin na marami na nakapasok, bakit pa courtesy? Kung kinakailangan ng kamay na bakal gamitin natin para matigil itong problema natin sa droga na napupuslit palabas ng ating mga peer. Then coordinate with the Department of Finance Secretary Recto, magaling naman yan. At I'm sure he will be more than happy to cooperate with you guys. Yes, Your Honor. Siguro, Senator Tulfo, no? Your Honor, maganda siguro kung yung sa hearing ng budget ng custom, sabihan natin yung custom na dapat, Yes, sir. kasi, alam mo, magkakaroon kasi yan ng turf war doon sa loob. Pag mag-insist ang PDEA doon, sabihin ng custom, this is our custom zone. Kami ang kuan dito, kami ang siga dito, kaya lahat ng movements ninyo must be coordinated sa amin. Then Alam mo, ganun talaga. Kung ganun, inutil na. Wala, inutil talaga. Kasi, Exactly. kasi ang gusto magsasabi na, hindi kayo pwede pumasok dyan dahil, Correct. Juan, As a may laman courtesy, yan, may laman yan. Oh. Dito lang kayo mag-speak. sa walang laman. Sa walang laman. Ganun talaga mo yan. Inutil ang labas nila. Ganun talaga. So Huwag para hindi kayong sila inutil. maging inutil, yan sinasabi ko, coordinate with the DOF Secretary and the DOF Secretary will pass a memorandum telling his people lahat dyan sa Bureau of Customs na from now on, ibigay nyo lahat ng dokumento sa PDEA, kailangan meron silang access sa lahat ng mga kargamento na pumapasok para ma-review din nila tulad sa inyo kung ano yung mga dapat tingnan. Dapat train din kayo mag-spot sa mga kargamento na mukhang ito may red flag to, baka may karga tong droga. Aamuyin nyo na hindi na kailangan pang pagdidikta galing sa Bureau of Customs. Diba, sir? Para bang, Yes, Your Kasi pag inutusan sila ng secretary nila sa Department of Finance, kasi under sa Department of Finance ang Bureau of Customs, wala na magagawa sila. Pag halimbawa pumalag-palag, may memorandum mo galing sa DOF, nabasa mo ba ito? O di mapapa, yung taga Bureau of Customs na papalag-palag. a policy close to saying that huwag niyong pakialaman ang PDEA dyan pag sila may naghahanap ng drug sa loob ng custom zone. Exactly. Pag sabi ng K9, bitawan ang mga aso. Lahat dyan, pwedeng puntahan nyo. Tama. Snip. O ito, may ikuan ito. 100% expect. Umupo ang aso. inspection. So yan, mabubuko yung mga palusot dyan pag... Exactly. O, di ba? Yan, tama yun. Sa ngayon kasi, nakakalusot yung mga droga sa mga, natin, peer. Correct. I support that, that initiative pag ganun gawin natin. Honestly, Your Honor, we have a memorandum of agreement also with the Bureau of Customs that we have presence in the custom zone doing these random inspections. But again, we do not have much information about what's supposed to be on alert for us. So we depend on them. And so it's, Sabi ko na ngayon, hindi pala manifesto. Manifesto is para dun sa mga pasahero. I don't know if I'm still right. Yung bill of lading. Na especially kapag nakita nyo yung bill of lading na galing sa ibang bansa na sabi ko hotspot sa droga, then hingin yung bill of lading ng mga kargamentong yon and then i-random check nyo. Diba? yes, Your Honor. Okay. So gagawin nyo na po yan. Sir, noong 2022 ayon sa COA report, 18 na K9 ninyo ang namatay? 18.
18 po. Noong 2022. So yung 18 na namatay, napalitan na po yun? 2022. Tapos yung 14 dogs released for adoption. So nabawasan na yung sinasabi niyo 160. Ilan po ngayon presently? Yan po ba kasama na doon yung 18 dogs na namatay, 18 na canine na namatay, at 14 na pina-adapt? Bakit po pina-adapt yung 14? Yung 100, Mr. Chair, yung 156 po, yun yung working dog, narcotics detection dog po. Yung meron po kami ngayon na 14 retirables kasi inabot na nila yung 8 years, more than 8 years in service po. Okay, how are these canines being trained to detect contraband or drugs sa isang kargamento or sa isang lugar for that matter? Kasi, kaya ko nasabi, Mr. Chair, may mga aso pag pupunta ka sa mga mall, nakahiga lang dyan, o paamoy-amoy, tapos mamaya natutulog lang. Pamporma lang para palabas pasabihin na meron silang kainan. Pero wag ka, hindi pala trained. So how are these canines being trained? They are being trained by exposing them to shabu, marijuana, sniffing, sir. Yes, Your how Honor. about cocaine? Shabu, marijuana, ecstasy, and liquid ecstasy. How about cocaine? We don't have training kit for cocaine. So kapag mga cocaine na pala import, papasok dito at inamoy-amoy ng canine ninyo, lusot. Dapat kasama yung canine, kasama yung cocaine. Bakit shabu lang? Kumbaga, pang mahirap lang pala kayo, yung canine nyo, pang masa. O masa, yung masa lamang ang tinatarget. Dapat pati yung mga elite, kasi mga elite, cocaine na ginagamit, hindi nagsashabu yung mga mayaman dyan. Di ba? Yung mga big time, cocaine yan. Oh, We will incorporate the sniffing for cocaine, Your Honor. in our ASAP training. dapat. Yes, Your Honor. ASAP from now on. So, lahat pala ng mga pasahero sa eroplano, papasok sa bansa natin, may isang maletang cocaine, mukhang inutil lang yung, hindi na ma-sniff. May sniff pero hindi uupo ang aso. Hindi. Tulog lang. Kasi- Baka akala ng aso, powder milk. Come on, do it ASAP. Saan nagtitrain yung mga canine ninyo? We have our Who own, does the training? we have our own trainers, Your Honor. We also, What are the qualifications of these people who trained from your agency, who trained dogs how to sniff contrabands? we had trainings in the US and some other parts of the world, Your Honor. But what has happened is that these trainings that we had abroad were just passed on to the present dog handlers that we have Passed right on. now. Yeah. So, So gaano po katagal yung training ng mga canine ninyo? Ilan linggo po? Linggo ba? Buwan? Taon? O 2 araw? 3 araw? Gusto po natin malaman. can I ask our Chief Canine to answer the training, Your Honor? Training portion. Kinay, Kinay, you may answer. 6 months po, Mr. Chair. 6 months train bago na pakawalan na, payagan ng magtrabaho, pakawalan na yung canine. Yes po, Mr. Chair. Pagka green dog po, ito yung Green? may tinatawag po tayo, sir, Mr. Chair, na green dog. Yun yung mga wala pa silang hindi pa sila natuturuan mag-sniff ng illegal drugs. So it will take 6 months po bago maging Mga fully. bagong aso to. Yes po. Ano to? Usually mga German Shepherd. Belgian po, Mr. Chair. Okay. Jack Russell Alright. and Saan po binibili to? sa mga service provider po, sir. And who are these service provider? You should know. Baka mamaya dyan lang sa tabi-tabian at ang may-ari niya, kapitbahay lang pala natin. O, di ba? Baka mamaya, meron pang ano yan, yung askar. Ano man tawag ngayon sa mga askar? Your Honor, the service providers are ASPI, accredited Asong Pinoy. dog breeders, Your Honor. And
it is not just providing us with the dogs. The dogs undergo a rigid inspection before we accept them. So that's the reason why the price is very high. 300,000 per dog. Wala akong Sometimes. problema sa price. Yes, we know. Ang gusto ko lang dapat effective, talagang magagamit Yes, ka for we're the trying purpose of sniffing drugs. So sir, Green Dog, it will take 6 months before na siya ay i-release sa labas at magtrabaho na. 6 months at ang magte-train sa kanya, taga-PDEA din. Na yung training, taga-PDEA na nagtitrain sa dogs came from the US, yung training niya. At duly certified. They were trained by PNP personnel before, Mr. Chair. Bakit PNP personnel? Akala ko ba sa abroad? Because our senior handlers, our old handlers were trained by way back in 2010, 8, sir. So PDEA was not still. No, sir. capable. Dapat kayo po mismo, wag ho kayo umasa sa PNP. Dapat kayo mismo merong sariling training program na, sabi niya po sir, wala, meron. Training program, dadalhin niyo sa US at magte-train doon yung mga aso na, yung mga dog handler ng mga canine, handler ng mga canine, sila mismo ang iti-train sa US. At kung kinakailangan, magdala kayo dito ng mga experts from the US or from different countries, dito mismo magsa-seminar sa PDEA compound. That is what we do, Your Honor. We engage our foreign counterparts and normally we ask them to help us. For example, as far as canine is concerned, we ask the Americans and the South Koreans. The difficulty of us going to for example, I will use it an example. Going to the US, Your Honor, is that if we send dog handlers to the US, they will be handling US dogs, US bred dogs. And they will be bringing back these dogs to the Philippines to be used here. So, yun po yung Doesn't matter to me whether it's bred from the US or bred here in the Philippines, as long as na-train yung mga canine na yon na mag-amoy talaga ng droga. So ngayon siguro, Mr. Chair, I would recommend at sasama ako, mag-testing siguro tayo. Maglagay tayo sa isang container o ilang container dyan, yung may mga drugs, may pulbos at mayroong powder milk, tingnan natin kung maamoy. At random tayo pipili ng canine. Huwag yung ibibigay nila. Diba? Papilahin natin mga canine yan. Kunya sabihin mo, Mr. Chair, itong gusto ko to, mukhang tutulog-tulog. Tapos testing natin, dalhin natin sa Bureau of Customs, o dalhin natin kung saan lugar at lalagyan natin ng droga, yung isang maleta doon, lagay tayo ng 10 maleta, tingnan natin kung it works. Di ba? And pwede po ako sumama, Mr. Chair, just let me know pa sa schedule. That can form part of the oversight function of this committee. We can do that, Your Honor. Para malaman natin, Mr. Chair, Yeah. kung talagang itong mga asong ito ay train talaga makapag-amoy ng droga, yung pala, dekorasyon lang at baliwala din. Inutil din pala. Di ba? we So, can how- schedule it, Your Honor. We can It schedule. will depend on the schedule of the So pipili Honorable ngayon Chairman. si Chairman Senator Bato de la Rosa out of that 160, well, kung ano lang nasa NCR pala, kung ilan ba yung nasa NCR? 16 po, 16. Your Honor. So pipili siya doon sa 16 ng isa. Hindi niyo ituturo kung ano, sabi mo ito, magaling to. Walang tuturo, siya lang pipili, mini, mo. Itong gusto ko, hilain niya. At dadalhin namin agad sa pier o maglagay tayo ng mga maleta, dyan na may mga droga. At yung droga na maipaplanta, hindi magagaling sa inyo, dapat magagaling sa PNP. Kasi baka sa inyo, inalagay nyo yung, di ba? Pinapraktisan na Yung amoy. praktisan. Ay, namoy. And then, mind yun, bukod sa cocaine, dapat maglagay din kayo ng mga, ng iba pang mga droga. So, pakibanggit lang po, shabu, Shabu marijuana, ecstasy, sir, and liquid ecstasy or GBL, sir. liquid ecstasy. How about mga opium? Mga ganun. We don't have training aids already for opium, unfortunately, Your Honor. Dahil po, kukunti lang naman yung Okay, sige. nasisis. I suggest, sir, kung ano yung 7 panels na sasabi ng DDB kanina na
matitrace doon sa one time na drug test natin sa tao, yung 7 panels na yan, dapat i-train rin ninyo yung mga kinay ninyo sa to detect the 7 panels na sinasabi kanina. Hindi kaya? It will, kung talaga, kailangan, mas epektibo kayo pag may heroin, nadidetect nila, cocaine, nadidetect nila, opium, ano pa yung ibang mga form ng anong substances diyan. Pero I know, magastos yan, pero kailangan natin yan talaga. Yes. So heroin, wala. Hindi na amoy. We haven't tested it yet, Your Honor, since we do not have specimen of heroin, sir. What we have, the specimen, the illegal drugs that we use as training kit is we seek authority from the court. Yung Opo. cocaine siguro po, kailangan umpisahan nyo na po ASAP na turuan yung mga K9 ninyo na makakaamoy na rin ng cocaine. Kasi yung cocaine rampant na rin po yan ngayon dito sa bansa natin at ginagamit po yan ng mga mayayaman ng mga tao na gumagamit ng droga. Wag lang po puro shabu. Kasi shabu pang mahirap lang po yan eh. Pang ordinaryong addict. Gusto ko rin maharang yan kasi pumapasok talaga sa mga airport yan. Usually airport. Yung cocaine, hindi naman dinadaan yan sa barko. Airport na yan. Nasa katawan na yan ng tao. Wala kayong ginagawang random checking. Unlike sa US, Mr. Chair, merong sa cocaine, K9, sa mga parating na pasahero. Yeah, pag-alagala yung K9, lalo na halimbawa sa carousel, alam mo, umiikot yung carousel, yung K9, inaamoy yung mga kargamento sa carousel. Why don't we do that? Wala akong nakikita. From now on, I want you guys to do that. Arrival, siyempre piliin nyo kung saan ang galing yung flight na yon, and then umiikot sa carousel, mga kargamento, wala mo nang hawak dyan, amoy-amoy yung K9 kasi mabagal naman takbo ng carousel. Pag umupo yung K9, markahan agad ng X, alisin yung kargamento ngayon. Yes, sir. Or gagawin kayo ng random profiling na maaaring meron drugs itong taong ito, amuyin nung K9 yung kargamento niya. Pasimple lang habang binababa niya. Di ba may presensya kayo sa mga airport? Wala. Wala sir. Meron po, sir, sa international airport po, sir. Nagkakanlak po. Actively gumagala sila doon, nag-i-snip yung mga aso natin. Nag-i-snip po sila ng mga baggages, sir. International airports lang po, sir. Kasi alam mo sa LAX pati yung yung pampasarap ng pagkain. Ano yung palaging hinuhuli ng mga taga LAX? Pag Pilipino ka, pag galing pagpalang naglalanding doon, anabangan nila yan. Hinuhuli yung monosodium glutamate, panghalo. Tayo dito, yung drugs, hindi natin nahuhuli. Ito turuan pa kita sir, Mr. Chair. Lahat ng mga chartered flights coming in from another country, dito sa Maynila, nakausap ko na po yung CAAP, meron silang dinesignate na general aviation terminal na doon ipoprocess yung mga arriving passengers from private planes from another countries. So I want the presence of PDEA there. Kasi Ayun. dito sa mga chartered flights, dito kuminsan nagpapalusot ng maletang droga eh. So dapat yung mga pasahero dito, ini-sniff ng aso. Kasi pwede naman ito makalusot kung kasabat yung mga taga Bureau of Customs. Di ba? At x-ray lang naman yan eh. Kung maayos ang pagkakamada ng droga at hindi nakukuha sa x-ray yun, so dito papasok second line of defense yung K9. So dapat sa mga chartered flights, dadaan sa kailangan nandun yung presence ninyo sa processing center ng mga chartered flights from abroad, and then random sa mga arriving flights sa yung carousel, mag-amoy-amoy, maging sa mga pasahero na maaaring nandun sa katawan nila. Meron pa nga yan, Mr. Chair, yung droga, yung nilulunok. Yan ba kaya bang amuyin ng aso yan? Kung halimbawa yung isang tao naglunok ng droga, kunyari nakalagay sa
condom, hindi, usually yung condom. Tapos lumulok ng 10 bundle o shabu man yan, kung ano man yung droga na yan, nilok. Tapos nasa loob ng katawan, yan ba yung maamoy ng K9? No more, Your Honor. Hindi na. Okay. X-ray na yon. Okay. So doon lang tayo sa mga kargamento. So how do we resolve that then? Pedaya. Kasi napapanood natin yan sa ibang bansa na nilulunok doon sa point of origin, palulunukin, nakabalot sa condom o cellophane, makapal na cellophane, meron silang sistema lunukin, siguro 10 peraso niya, no? 50 na peraso dyan. So hindi na pala nasasakop sa ano yun, ng K9, hindi na kayang maamoy ng K9. So paano natin maharang yung mga ganon, sir? X-ray lang, pero syempre kailangan maharang muna natin yon. So dapat meron tayong tinatawag na profiling. Doon kayo papasok na turuan niyo po yung ating mga taga-customs, immigration, or even the tawag nito, ABSECOM. Dapat may seminar sa inyo pagdating sa profiling. Di ba? Sa US kasi, Mr. Chair, magaling mag-profile yung mga border patrol doon sa mga airport. Una, may konting investigation, and then after that, pag pinagpapawisan ng tao, ayun na. At inaamoy muna yung kanyang mga maleta kasi meron yung meron pang testing, wala ba kayo noon? Yung gagawin yung maleta, Yes, tapos we have. ilalag nyo, may trace ng drugs to, We have those. kailangan, ito, harangin to for second interview, and then, pag nakita nyo na mukhang pinagpapawis na ito, kahit na wala naman kayo nakitang droga, pero takot na takot, pinagpapawisan na, yun na yung time na i-x-ray na siya. Pero dapat ma-profile niyo muna, train dapat yung mga tao niyan, whether customs or immigration or yung ABSECOM, airport police, they should be trained. And that training should come from you, yung sa pag-profile. Are you guys doing it now? We have no experts to train on drug mule profiling, Your Honor. Well, So then you should start doing it. we Wala have pala to- if you need budget for that, maybe Mr. Chair will recommend. Yes, Your Honor, we consider it. So wala kayo. We don't have that capability, Your Honor. So possible na marami na kalusot dito every day na may mga drug mule na may kargang droga sa loob ng katawan nila. Parang meron tayong nakita sa news, di ba, na yung drug mule, pagdaan niya sa x-ray, nakita yung mga dito sa bituka niya yung nakalagay sa kondom ng mga drugs. Nakita, meron ba tayong kuhan dyan, sir, yung ating airport? May capability ba makita yung tiyan? Kasi yung sa US, alam ko, nahuli yun dahil nakita dito sa pag-x-ray. Wala tayo niyan. Pagtawid niya. Ang sa atin yung parang bakal lang, metal detector, para ma-ensure na pagpasok mo wala kang So wala dalang tayong baril. ganung x-ray pala. Wala. So ibig sabihin, Mr. Chair, any passenger na pumasok dito, may kargang shabu kanyang tiyan, may kargang droga, lusot lang yan. Drug mule. Pwede silang 5 drug mule every day, daming shabu sa loob ng katawan, pasok lang, libre. Sky's the limit. Oo. Dudumin lang. Diba? Tama ba, sir? Lusot tayo. Your Honor, there are the new versions of X-rays now that they don't only detect metal or hard objects. There are X-rays now that can determine organic and non-organic. But we don't have that in I our think we have airport. that in the airport. No, I don't think so. No, sir. I will find out, Your Honor. No, sir. 101% we don't have that capability and we don't have that kind of x-ray that you're talking about. Because nagtatravel din po ako sa abroad. Pagdating po ng mga pasahero from abroad, bababa sa hagdan kung saan man galing aeroplano and then pupunta sa immigration, wala nang dadaan ng x-ray. Ang sa akin important is profiling. Kahit sa airport naman, wala namang x-ray kang dadaan papasok ng bansa. Meron paglabas ka ng bansa, meron kang x-ray na dadaanan. Pero pag pumapasok ka, wala ka x-ray na dadaanan. Kaya nga sabi ko, doon papasok yung profiling. Magkaroon kayo ng training from other countries, how to profile,
a drug mule. And then you train the personnel kasi kulang naman kasi tao. You train the personnel, the immigration, the customs police o customs, you train the ABSECOM, airport police, etc. Sa mule profiling. Dapat meron nga po yan, Mr. Chair, pagdating doon sa may carousel bago lumabas, meron nagpo-profile. Mga nakatayo lang na mga agent, train, patingin-tingin lang muna, nag-spot na, ops, ito mukhang alangan ng kilos nito. Tapos, pwede ba kita imbitahan? Hindi naman to illegal, di ba? Customs lang, customs yun. With assistant of PDEA. Dapat merong isang room na pwedeng inspekin yung kanyang gamit. Interviewin siya. Yun, ginagawa sa ibang bansa. We should be doing that here. Now, wala pala kayong ganong klaseng sistema na para mag-profile ng mga drug mule, then araw-araw pwede tayo malusutan ng mga drug mule. Especially kung cocaine ang dala. Dahil yung canine natin pala hindi nakakaamoy ng cocaine. Kaya yung cocaine, 1 to 7 pwede pumasok sa Pilipinas kung ganon. Tama ba, sir? Tama, sir, ano? Importante yung profiling, sir. Yes, Importante Your yan. Honor, if I may add something. I'm not trying to run away from the profiling of drug mules, but this should be a coordinated effort among airport authorities. Like for example, CIQ, we have the Customs, Immigration and Quarantine. They should also help out in the profiling, not only of drug mules, but even undesirable aliens or people who would like to get out. No, of the let's not country. talk Yes, about undesirable aliens. Yes, Let's yes, talk Your about Honor. drugs. Kasi mas importante sa akin yung droga na papasok sa bansa versus yung undesirable alien or yung illegal alien magti-TNT rito at wala namang gagawin masama, magti-TNT lang. Saka natin problemahin yun. Ang problema natin yung mga pumapasok na drugs. Kasi nga nakikita naman natin sa abroad, yung drug mules pag pumasok yan, kilo-kilo ang kinakarga sa loob ng tiyan nila, sa loob ng katawan nila. Kung dito pala, madali tayo malusutan. Pwedeng mag-arrive na 20 drug mules at minalunok na kung isang kilong cocaine o 2 kilong cocaine sa kanyang katawan, lusot ng lusot. Lusot, pumapayag. Oh. So, Yes, Your Honor. But you should be the lead agency, Dangerous Drug Boards and PDEA. Pag-aralan niyo po yan and do it ASAP, as soon as possible. Can you write it down, please? And then I want, siguro, Mr. Chair, sa susunod na hearing natin, kung kailan gusto ni Mr. Chair, maybe in a couple of weeks or in a couple of months, meron na kayong sistema in place and sinasabi niyo na sa amin kung anong klaseng, siguro mas ka-executive session para hindi malaman ng mga drug mule o mga sindikat na ikinig. Maybe tell us in executive session ano na po yung ginawa niyong sistema. Okay, sir? Pwede, sir? yes, we will do that, Your Honor. But again, if I may add something, Your Honor, the process of profiling people entering are really the job of the border control policemen, and the PDEA is a part of this unit. They have, if you see the other countries on how they operate, sir, these are border control officers, and they have a K9 that is attached to their office. So we will look into coordinating with this with our airport authorities and port authorities on how we can do this Kaya nga po, profiling. sir, ang But sinasabi ko, manggagaling sa inyo yung training. we don't have the expertise on the training of profiling, unfortunately. Pero dapat nandoon kayo. Kayo po siguro nagsasabi na, kasi di ba, napoprofile nga nung customs, napoprofile halimbawa ng immigration. So, paano nga malalaman ng customs immigration na meron kagang droga yon? Doon papasok kayo ngayon. Doon kayo tutulong. Kasi nga kayo ang, when it comes to drugs, no doubt, kayo pong expert. Walang pwede mag-claim na sabihin ng PNP, sabihin ng customs, kami expert immigration. No, kayo ang expert because you're the PDEA. Yun po yun, sir. Okay. So, coordinate with the DOJ kasi in DOJ is under dyan yung, I believe, the immigration, coordinate with the Secretary of DOJ and then coordinate with Secretary of DOF kasi under dyan yung customs. Diba? Magkaisa po siguro kayo at one goal, at one objective, which is mag-profile ng mga drug mule, magharang ng mga cocaine at iba pang kontrabando pumapasok natin mga airports. So nalulungkot po ako, Mr. Chair,
na yung cocaine pala ay hindi na nakakalusot sa mga K9 natin. So kung magpasok ng cocaine araw-araw by the balikbayan dyan o isang maleta dyan, amoy-amoy ng aso ninyo, wala lang, lusot ng lusot. So dapat umpisa natin agad yung mga K9 natin na makakaamoy ng cocaine. Yun Yes, lang po, Your Honor. sir. Okay. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolpo. Madali lang yan. Pag yung malita, puno pala ng cocaine, tapos i-declare lang ng may-ari ng malita, pulburon yan. Hindi yan cocaine, pulburon. So lusot yan. Lusot. Yung kailangan talaga yung aso natin, trained yan. Mag-start na kayo, mag-train. Basta ang indicator mo dyan, K9. Magaling yung K9 unit mo. Ang indicator dyan, tingnan mo, kapag yung mga aso mo ay pumapayat, tapos yung K9 handlers mo tumataba, ibang usapan na yon. Baka yung mga handler mo dyan na kumakain sa dog food. Ha? Yan ang indicator dyan eh. Dapat tumataba, dapat ang aso, pumapayat yung handler. Ibig sabihin, alagang-alaga ang aso, ang handler, train din, kaya pumapayat. Yan yung indicator dyan sa K9 unit. Okay, Mr. Chair. Yeah, go ahead. Meron ka ba? Okay, meron kayong reward system, Yes, Your Honor. doon sa tuturo o because of that asset ay meron kayong naharang na droga. Meron din ba kayong reward system na para matukoy kung sino-sino itong mga government officials nagpa-facilitate ng pagpasok ng mga droga sa bansa natin? Yung mga government officials involved. Kasi hindi na makapasok yung droga sa bansa natin, especially kung malaki yan, kung walang involvement ng mga opisyal sa gobyerno, sa Bureau of Customs, baka yung mga kawani dyan sa Bureau of Customs, whether sa airport, sa pier, may involvement sa pagpasok ng mga droga sa bansa natin. So dapat meron kayong mga asset tungkol dyan at may reward system kayo at mas malaki siguro. Pag meron na-identify na kasabwat na empleyado ng gobyerno, kawani ng gobyerno, dapat mas mataas yung reward para maengganyo naman yung mga asset. Pwede ba kayo mag-set up ng ganon? The present reward system that we have, Your Honor, covers all individuals, whether they are government or non-government. And we are also limited by the amount because this is prescribed in the reward system. So honestly, our the highest that we can give is 2 million pesos, Your Honor. Pero kaya nga po, maganda po yan sinabi niyo, Yusek Lazo. Ang akin lang, siguro come up with a reward system, reward program na pwede naman para sa mga kawani ng gobyerno. Di ba? Kumuha kayo ng mga asset na tiktikan. Halimbawa, magtiktik dyan sa Bureau of Customs. Sino ba mga involved dyan? Bakit yung mga droga na nakapasok dyan sa mga pier o dyan sa mga airport? O yung mga taga Coast Guard, sino ba yung taga Coast Guard pinapayagan mga droga na pumapasok sa ating mga karagatan? Things like that, na mas mataas ang reward system or sino ba sa mga pulis ang involved sa droga at protektor ng droga. Di ba? Sino sa mga taga-gobyerno ang protektor ng droga? Mas malaki dapat ang reward system. Kasi nga po, mag-focus tayo doon dahil yun yung mga taong dahilan kung bakit dumadami yung droga sa bansa natin. Dahil itong drug trafficking in our country is not going to happen without the help from people in government, people who have sensitive position or important position. They're the one who facilitates the entry of these contrabands into our country. Diba, sir? Your So Honor, come up with that kind of reward yeah, system. we will coordinate with the DDB, Your Honor, because it's the DDB who will be making these policies. But we will closely coordinate with them. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Your Honor, Senator Tolpo.